Ka-Express, mas lalong umiinit ang laban ng Gilas Pilipinas sa papalapit na fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers dahil kumpirmado nang babalik sa aksyon si Kai Sotto. At ngayon, nakita na agad ang epekto ng kanyang presensya matapos manalo ang Gilas kontra Mobis Phoebus 81-76 sa kanilang tune-up game sa Pasig. At ayon sa ulat, naglaro si Kai at lumabas din sa social media ang mga video snippets kung saan kapansin-pansin ang kanyang presensya sa loob. Mahalagang linawin, wala tayong kumpirmadong pahayag mula Jordan o Iran na sila ay literal na natatakot sa Gilas. Pero kung basketball standpoint ang pag-uusapan, may dahilan para seryosohin nila ngayon ang Pilipinas. Ang 7'3 na si Kai ay nagbibigay ng rim protection, rebounding, left threat at dagdag na haba sa frontline na hindi available sa Gilas sa nakaraang window. Ang unang laban ng Pilipinas kontra Jordan ay sa August 28. Kasunod ang Iran sa August 30, pareho sa Mall of Asia Arena gaganapin. Parehong mabigat ang kalaban. Ang Jordan at Iran ay kapwa may 5-1 carry-offer record habang 2-4 naman ang Pilipinas. Pero sa pagbabalik ni Kai, kasama ni Jimar Fajardo at AJ Edo, mas kompleto ang sandata ni Coach Tim sa ilalim. At may isa pang mahalagang detalye, sinabi mismo ni Coach Tim pagkatapos ng tune-up na hindi maganda ang kanilang laro kahit nanalo sila. Kaya ang 81-76 victory ay magandang simula pero hindi dahilan para maging kampante. Ang tunay na tanong ngayon, kaya bang gawing dalawang panalo ng Gilas ang home court opportunity laban sa Jordan at Iran? Well, kung pagbabasyan ang sitwasyon sa Group E, malinaw kung bakit napakahalaga ng dalawang laro ng Gilas sa Mall of Asia Arena. Sa official FIBA standings, Australia ang nangunguna sa 6-0, habang parehong 5-1 ang standing ng Jordan at Iran. Nasa 4-2 ang New Zealand at ang Pilipinas ay nasa 2-4 kasama ang Syria. Dahil dala ang mga resulta mula sa first round, walang reset button dito. Bawat panalo at bawat talo ay direktang nakakaapekto sa tsanse ng Gilas na makahabol sa World Cup qualification race. Dito pumapasok ang mahalagang pagbabalik ni Kai. Sa huling window, malaking usapin ang kakulangan ng size ng Pilipinas. Ngayon, may 7'3 center na ulit si Coach Tim na parehong magbago ng geometry ng depensa at opensa. Hindi kailangang umiscore si Kai ng 20 points para maramdaman ang epekto niya. Kapag nasa ilalim siya, mas mahirap umatake ng diretso sa rim. Kapag nasa pick and roll, may lob target ang guards. Kapag nakukuha niya ang defensive rebound, nababawasan ang second chance opportunities ng kalaban. At kapag kasama niya si Junmar o AJ, may pagkakataon ng Gilas na maglaro ng mas malaki at mas physical na lineup. Ang tune-up game kontra Mobis ay mahalagang unang set. Nanalo ang Gilas 81-76 at naglaro si Kai matapos muling sumama sa national team. At may mga video snippets sa social media na nagpapakitang naging prominenteng bahagi siya ng exhibition game. Kasama rin sa laro si Sergio Perez habang sina Carl Tamayo at Kevin Kembao ay nakaharap ang mga familiar na mukha mula sa Korean basketball scene. Pero hindi tinatago ni Coach Tim ang problema. Sinabi niyang nanalo sila sa close game pero hindi sila naglaro ng maayos. At ipinakita ng tune-up kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang habulin bago maging handa. Yan ang tamang framing sa ngayon. Magandang pagbabalik ni Kai, pero hindi ito automatic ticket sa dalawang panalo. Sa Jordan, haharap ang Gilas sa koponang may 5-1 record at may mataas na scoring average sa current qualifiers. Sa official FIBA team comparison, ang Jordan nag-average ng 85 points per game kumpara sa 77.5 ng Gilas. Mas mataas din ang kanilang 2-point percentage at 3-point percentage. So, ibig sabihin, kailangan ng Gilas ng disiplinadong depensa, mas maayos na execution at mas counting wasted possessions. Pero may historical confidence ang Gilas laban sa Jordan. Ayon sa FIBA, lamang ang Gilas sa kanilang major FIBA head-to-head record, 8-4. Hindi ibig sabihin nito na automatic ang panalo, pero ipinapakita nitong hindi imposible ang matchup. At dahil sa Manila gaganapin ang laro, may home court energy pa na pwedeng maging malaking factor. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga rin ang possession battle. Kung makokontrol ng Gilas ang rebounds, turnovers at transition defense, mas mababawasan ang pagkakataon ng Jordan na gamitin ang efficiency nila sa half-court at mabilis na pag-atake. Kaya kung sasabihin, kinatatakutan na ang Gilas, ang mas eksaktong version ay ito. Mas mahirap na silang scout at mas maraming problema ang kailangang paghandaan ng Jordan at Iran
Ngayon, kumpara nung wala si Kai. Hindi lang isang scorer ang bumalik, isang 7-3 defensive at offensive presence ang inidagdag sa isang frontline na meron ng Junmar Fajardo at AJ Edo. At kung mag-click ang kombinasyong yan bago sumapit ang August 28, ibang klaseng Pilipinas ang haharap sa Jordan. Pagdating naman sa Iran, dito mas kailangan ng gilas ang pinakamataas na antas ng disiplina. Sa official FIBA records, 5-1 ang Iran sa Group E at historically ay mahirap talaga silang kalabanin ng Pilipinas. Sa major FIBA competitions, 10-2 ang head-to-head advantage ng Iran laban sa gilas at ang huling panalo ng Pilipinas kontra Team Melli ay noong 2015 FIBA Asia Cup. Kaya kung may laban na hindi dapat daanan sa height, eto na yon. Pero may dahilan din kung bakit hindi dapat pumasok ang gilas na takot. Sa first round ng kasalukuyang qualifiers, tinalo ng Iran ang Jordan 67-49 pero nakabawi ang Jordan sa sumunod na meeting at nanalo 73-60. Ipinapakita nito na kahit ang dalawang 5-1 teams ay pwedeng talunin kapag tama ang game plan at execution. Walang invincible sa Group E para sa Pilipinas, magiging mahalaga ang kombinasyon ni Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo. Kay Kai, ang pinakamalaking advantage ay ang vertical size at mobility. Kay Junmar, may low post strength at experience. Kay AJ, may athleticism at defensive versatility. At kapag maayos ang rotation, pwedeng panatiliin ng gilas ang size sa loob sa buong laro at hindi kailangang pilitin ang isang big man na maglaro ng sobrang habang minuto. May isa pang malaking factor na hinihintay, si Justin Brownlee. Sa pinakahuling ulat, nasa US pa siya at hindi pa nakakasama sa practice bagamat inaasahang maglalaro sa fourth window matapos ang kanyang injury concerns. At kapag nakabalik si JB sa tamang kondisyon, mas magiging balanse ang gilas dahil may go-to scorer at late game creator sila sa week. Pero bago isipin ang dalawang panalo, kailangang ayusin muna ang mga nakita ni Coach Tim Cone sa tune-up. Kung 81-76 lang ang naging palitan kontra Ulsan at sinabi mismo ng coach na hindi maganda ang kanilang laro, malinaw na may trabaho pa sa spacing, timing, defensive communication at overall execution. At ang magandang balita, meron pa silang ilang araw bago ang August 28. Kaya ba ang dalawang panalo? Posible? Oo. Kayang-kaya. Bilang kumpiyansa ng fans? Pwede. Pero bilang objective basketball prediction, kailangan munang patunayan ng gilas sa court. Ang mas malaking dahilan para maniwala ngayon ay hindi dahil mahina ang Jordan o Iran. Malakas sila. Pareho silang 5-1 at parehong nasa ibabaw ng Pilipinas sa standings. Ang dahilan ay mas buo na ngayon ang Pilipinas. Bumalik na si Kai Sotto, nariyan sina Junmar Fajardo at AJ Edo at may home court advantage sa MOA Arena.